ang pinaka, the reason napaka-powerful ng Marcos administration in the first 3 years, I'm not saying they were effective but they certainly were powerful, is dahil dun sa union nga na nakikita natin that there was a Martin Romualdez backing up President Bongbong Marcos. Without that, well, to be fair, no, si Presidente Marcos kokonti yung hiningi na legislation. Pero without yung nasasandala ni Speaker Martin na power from Malacanang, ito away from Martin Romualdez. Or yung isa niyang option is to back a different speaker. Kasi nga, with this, mukhang malalim na yung division nila, mukhang solian na ng kandila. Magpinsan pa naman yan. Ang dami daw nakikiusap, tumatawag, ang daming pangako na nagliparan yung mga pangako na yan. Daig pa ang eleksyon. Kasi this is another form of consensus taking. So dito nagulat ako dun sa dami actually. Akala ko magiging yung simple majority 50% plus 1 or marami na. Pero in this case 18-5 mukhang talaga either hindi sila nagpadala sa pressure or it's easier kasi to hand it off to the 20th. Yung hindi sa kanila mamatay, yung hindi sila yung maging responsable dun sa dismissal. Hindi partisan, maliwanag naman kung anong lugar nila, kung ano ang politika nila. So hindi rin nila masasabi that they are evaluating this with the cold impartiality of a judge. So para sa kanila, yung mga senators, judges na binanggit nila ay pumapanig kay VP Inday. Ngunit mayroon naman silang nire-raise na valid questions. Halimbawa, sabi ni Senator Bato, mayroong serious constitutional infirmities yung articles of impeachment. At ito ay mahalagang talakayin ng Senado. At any rate, whatever naman na nire-raise ng mga senators, judges, ukol sa jurisdiction, ay nasa kapasidad din ng Senado na i-determine o i-decide. So wala naman silang inilalagpas pagdating sa kanilang jurisdiction. So, parang naiintindihan ko naman, partisan sina former Senator Laila de Lima, that they will look at it this way. Opo, ma'am, legally speaking, meron po bang salik sa ating pong 1987 Constitution na nagbabawal po sa Senado as an impeachment court na ibalik sa House of Representatives ang articles of impeachment? Kasi nagsasabi ang mga kritiko na hindi raw yan trabaho ng Senado at ang trabaho nila ilitisin at mag-go on sa proseso. Actually, hindi naman lahat ng bahagi ng pag-impeach ay nakocover ng saligang batas. So, hindi natin dapat ine-expect na every little thing is covered by the Constitution. Instead, nakalagay doon na jurisdiction ng Senate ang paglilitis nito at kung bahagi ng paglilitis ang pangangailangan ng certifications ng mga ginawa doon sa House of Representatives, hindi ko nakikita na pagmamalabis ito ng Senado. Bahagi ito ng paglilitis. Hindi lahat ng mga motion, hindi lahat ng mga aksyon ay maaaring sabihin na dahil wala sa saligang batas ay automatically unconstitutional. Kung masasabi pa natin, and ang tingin ko dito maliwanag naman, na bahagi ng mandato ng Senado sa paglilitis nito ng mga issues dito sa impeachment, then hindi nila masasabi na ito ay unconstitutional. At any rate, mayroon naman po silang remedyo dyan. Kung sakasakali sa tingin nila ay nagmamalabis ang Senado, maaari naman nilang idulog ito sa Korte Suprema. Yun nga lang, wala na silang oras. Opo, yun nga yung hinahabol, ma'am. Kasi ilang araw na lang, ilang linggo na lang, 20th Congress na at ibang set na naman ng mga kongresista, 12 na mga bagong senador ang mamamahala. Meron po ako narinig kanina na panayam kay former Associate Justice Adolfo Ascuna. At sinabi niya po, ma'am, na yung Senado ay in the performance of their job can interpret the Constitution if necessary para po magawa po yung mga bagay na kailangan nilang tugunan. Ano pong masasabi niyo doon, ma'am?
Kasama nga doon, parang yung sinasabi natin, pwedeng i-interpret ng Senado na bahagi ng paglilitis ang pagsoli ng articles of impeachment dahil hindi naman sinusoli yung kaso sa House. Sinusoli nila yung articles of impeachment para tatakan ng Kongreso, ng House of Representatives, para ito ay masabi, certify na sumunod sila doon sa mga pangangailangan na nakalista doon sa saligang batas. Ang interpretasyon kung paano i-conduct yung trial ay nasa sa Senado. Kaya mayroon silang rule-making power pagdating sa pag-conduct ng trial dito. So, tama po si dalubhasa naman po si former Justice Adolfo Ascuna. Pero ma'am, marami pong nagko-comment, no? Nagsasabi na yung naunang motion ni Senator Bato de la Rosa bago po amyendan nito ni Attorney Senator Alan Peter Cayetano na i-outrightly dismiss po, no, yung impeachment complaint bago po sila mag-convene bilang impeachment court ay maaari naman daw, ma'am, dahil nag-cite siya doon ng isang precedent citing yung kaso ni former Ombudsman Gutierrez na umabot sa Senado yung articles of impeachment, ngunit nag-resign sa pwesto, kaya ibinasura na without convening as an impeachment court. Ano pong tingin nyo doon, ma'am, sa ni-raise ni Senator Bato? Well, ako, ang tingin ko, pagdating sa matters of jurisdiction, maaaring ilitis ito ng Senado motu proprio. Mayroong mga hukuman na pag nakita na nila, hindi na sila magkukuha pa ng abiso o ng opinion o ng panig ng mga partido kung at the start, maaari mo na siyang i-dismiss dahil on the face of the articles of impeachment, ito po ay maliwanag na hindi dapat ituloy. O this was created with grave abuse of discretion kung kaya't nawala ng jurisdiction ang House of Representatives sa paggagawa nito. Ang tingin ko dyan is that in determining what the scope is doon sa trial at maliwanag na sinasabi ng saligang batas na ang Senado lang ang maaaring mag-conduct ng trial, bahagi ito sa pag-conduct nila at pag-interpret nila kung ano ang mako-cover ng Senado at ano ang hindi. At uulitin ko, bahagi po ng karapatan ng prosecution kung sila po ay naniniwala na may pagmamalabis dito, maaaring idulog ito sa Korte Suprema. Or, even better, they can raise it sa 20th Congress. So, yung pagdidiscuss dito, nakikita naman natin, this is for the purpose of, siguro, interpreting kung ano yung mga motibo ng ilang mga miyembro ng Senado. Pero, ang punot dulo niyan, and in the end, the 20th Congress will still decide. So kahit anong reklamo ng ibang mga nanonood dyan or mga nakikilahok dyan or nagkikibits dyan, then lahat ito ay maaaring i-overturn or i-uphold ng 20th Congress. So may panahon in the next Congress. In this one, sila, it isn't worth anything yet. Ma'am, based po sa magiging composition ng 20th Congress, anong fearless forecast mo, ma'am? Ito ba i-adapt nila? Ito ba tatanggapin nila yung trabaho ng 19th Congress? Noting na andyan pa rin si Senate President Chis Escudero, madadagdagan ng mga bagong abogado at mga pangalan, mga senador. Nakikita ko na magiging malaking debate ito. How it's going to end up, hindi tayo sure. Pero base dun sa make-up ng parating na Senado, magiging interesting ang debate dito, ang mga labanan dito. Kasi andyan naman din si Congressman and now incoming Senator Marcoleta. And this will lead to very interesting debates. Bukod pa dyan, mayroon pang nakahain na mga petisyon sa Korte Suprema, yung final ni VP Inday mismo tungkol dun sa fourth complaint, at yung mga dagdag at final na petisyon ni Attorney Torion. So, kumbaga may mix yan. Yung incoming Senate, yung make-up niya, yung mga issues na i-discuss o posibleng ibasura, plus yung mga petisyon na nakahain sa Korte Suprema. And by the way, magbabago din yung sa House. Magbabago din ang prosecutors dun sa House. Kung kaya't mahalaga yung isang direktiba ng Senado dito. Sabi ng Senado, kailangan ipahayag ng Kongreso, ng House of Representatives, kung ito ay interesado pang i-prosecute in the 20th Congress yung pagpapatuloy ng impeachment trial.
Opo ma'am, bago lang si Partner Admar, patapos po na magbotohan ng 18-5 kagabi, abay nag-privilege speech po, nagsalita si Senator Amy Marcos. Sabi niya, hindi ito patungkol sa issue ng hustisya o paggamit sa pondo ng bayan. Ito ay issue po ng politika dahil ayaw ng mga proponents ng impeachment na tumakbong presidente sa 2028 si VP Sara Duterte. Anong masasabi mo doon, ma'am? Very interesting. Actually, maganda yung talumpati ni Senadora Amy Marcos. Importante dun sa bahagi na yon yung sinasabi niyang accountability. Kasi ito ang pinakaginagamit ng mga nasa social media, ng ibang mga pumapanig pabor sa impeachment na kailangan daw i-hold accountable si Vice Presidente Inday Sara. Unfortunately for them, marami po may kaso na sa COA as enumerated by Senator Amy. May ilang mga kaso na nakahain. At ang mga kaso na ito, administrative at mayroon ding criminal. Remember, under investigation siya noon sa NBI. I think fina-file na sa DOJ yung isa dun sa articles of impeachment. So even as we speak, pwede pa nilang dagdagan yung mga kaso doon sa regular court, so sa regular sa justice system. Pwede silang magpa-imbestiga sa Office of the Ombudsman. Maaari silang mag-file ng probable cause sa DOJ kung sa tingin nila may mga krimen pa na kinumit si VP Inday. Tatandaan natin, hindi po siya immune from suit unlike the President. So, yung pag-choose ng impeachment, it is just one among several choices of means to make her accountable. So, wag silang maghahanas. Kumbaga, nakikita natin that it is a propaganda war at isang malaking bahagi ng propaganda war na yon, yung pagka-claim na gusto nila lang i-hold accountable si VP Inday with the many cases against her and many cases they can still file. That is accountability. That is holding her accountable. Hindi nila ine-explain kung bakit pinipilit nila na dito sa impeachment court when we all know and the Constitution is clear, kumbaga, dun sa execution ng mga previous impeachment cases, maaaring maging political ang boto dito. So they don't take it to regular courts because nagka-count sila on political decision making. So tama si Amy. Opo, Attorney, magandang gabi, si Admar po ito. Ang punto rin kahapon ni Batorni, si Senador Bato, ay ipinasa sa kanila itong articles of impeachment na mayroon siyang nakitang mali. Meron po bang patakaran kung sinong magtatama, sinong magde-decide kung mali yung na-transmit doon sa Senado, Attorney? Kasi halimbawa, doon na lang sa unang tatlo, meron na palang inihain doon sa Kamara na tatlong impeachment, hindi agad sila umaksyon, though ang malinaw po doon, immediately yung ginamit na salita. Nagkaroon pa nga ng debate kung sino ba ang mas mabilis, si immediately o si forthwith. So, ano po ang nakikita niyo rito, Attorney? So, ano yung sinasabi ni Senator Bato? May mali dun sa pag-draft o may mali dun sa proseso sa House? Doon yata Kasi sa mga proseso, no? Parang may problematic na ipinasa sa kanila na may problema na yung mismong impeachment. No, kaya isa sa mga na-suggest sa kanya, 'di ba, basura, pero ang suggestion na lang ni Senador Cayetano na inaprobahan ng nakararami is i-remand na lang or ibalik sa kanila yung nakikita nilang problematic na kaso. I see. Ito ay doon sa tatlong previous impeachment complaints na tinanggap ng Secretary General at hindi daw kaagad ipina-forward doon sa Kamara para ito ay matalakay in accordance dun sa nakalagay sa rules nila, which says na pagkatanggap ng SecGen, kailangan immediately i-transmit sa House Speaker. Yung pagtatransmit po kasi ayon sa Korte Suprema, yan po ang nag-uumpisa ng impeachment. At sinasabi ng saligang batas, there should only be one impeachment proceeding per year. So no pag-transfer, yan po ang pagbilang na isa ang proceeding. So kailangan i-explain ng Kamara de Representantes kung paano nila hinandle yung 4 na impeachment complaints
nang hindi nag-exceed ng one impeachment proceeding in 1 year. Dahil may sumulpot na fourth complaint na dumiretso sa plenaryo. At yun po ang naging basihan para sa nakahain ngayon sa Senado. So kung transmit yung isa o lahat ng tatlo joint together or separately, magkakaroon ngayon ng dalawang proceeding. Kasi yung fourth complaint plus with the transmittal of the 3 complaints, ito po ay nag-start na ng isa pang proceeding. Ang pagka-explain ng mga kongresista kanina sa kanilang press conference ay consolidated naman daw po yung impeachment complaints sa iisang reklamo at ang nilagay nila lahat doon sa fourth. Either way, hindi po niya sinasagot yung definition doon sa na sinasabi ng Korte Suprema na mayroon pa ring dalawang proceeding na na-conduct dito. So actually, mabait pa ang Senado. Ang sinasabi ng Senado, i-certify ninyo na kayo po ay sumunod doon sa 1 year, 1 proceeding rule. And then, magiging point of discussion yan pagdating doon sa Senado. If there was time, ang gagawin dyan is tatanungin ang prosecution. Kayo ba ay sumunod at ano yung argument ninyo na nag-comply kayo sa constitutional requirements. Tututol ngayon ang depensa. Pero dahil wala ng oras, kahit anong explanation nila o kahit ipadala nila yung certification na sila ay sumunod sa batas, ang magtatalakay niyan will still be the 20th Congress. So interesting kung paano nila i-defend yun. Ibig sabihin, pagdating sa 20th Congress, part of the trial will be the prosecution proving na nag-comply sila sa lahat ng constitutional requirements sa pag-i-impeach kay VP Inday sa Kamara nila. Doon naman po sa issue na sa impeachment court na lang talakayin kung may mali. Halimbawa, doon sa pag-question kung naayon ba sa konstitusyon, or may nakikita ba silang paglabag. Kumbaga, doon na mismo sa impeachment court ito sasagutin sa pamamagitan ng pakikinig sa panig ng isa sa depensa at sa prosecution. Parang yun ata yung gusto rin ng nasa yung 5 or nasa minority din, no, na bumoto against dito sa naging hakbang. Anong nakikita po ninyo doon, attorney? Kung tatandaan ninyo, release ni Senator Bato yung constitutional infirmities doon sa Senado, hindi sa Senate Court, hindi sa impeachment court. At ni-require ng mga kasama or at least yung mga tumututol kay Senator Bato na i-convene muna yung impeachment court at doon niya ihain. So, pumayag naman sila. Pero once nasa impeachment court, tinutulan pa rin siya. Nakita niyo yung pattern? Tumutol sila nung ni-raise ni Senator Bato sa plenaryo ng Senado. Something that he could have done na maaari naman talakayin at the earliest instance. Ang argumento ni Senator Bato, walang jurisdiction, hindi natin kailangan mag-convene ang Senate Impeachment Court dahil yung articles of impeachment ay constitutionally infirm, amounting to no articles of impeachment being filed at all. So bakit ka gagawa ng impeachment court kung dun mismo sa very basic document that will trigger an impeachment court, may problema na. So sinabihan siya na dapat mag-acquire muna ng jurisdiction over the articles of impeachment. So i-convene muna natin yung impeachment court. O di sige, nagsuotan na sila ng robes and so on. Nung pinasok niya bilang isang motion na i-dismiss yung impeachment case, tinutulan na naman siya this time around. So parang medyo, teka muna, ang medyo hawa naman masyado yon. Fortunately, yun na nga, nagkaroon ng idea si Senator Cayetano na ibalik doon sa Kamara de Representantes yung articles of impeachment in order na ito ay ma-certify na sumunod sila doon sa rules. Ang punto dito is that yung ibang mga senador din, lalo-lalo na yung mga nag-o-oppose kay Senator Bato, gusto nila na ituloy ang impeachment. No matter what, ay matuloy yung trial, no matter what. Pero dahil nga may constitutional infirmities, ang pinaka-argumento lang nila ay procedural.
yung mga tipong dapat i-convene muna yung impeachment court. Hindi dapat nag-argue yung mga senators, judges. Actually, pwedeng mag-argue si Senator Bato before the convening of the court. Pero nag-insist sila kailangan i-convene ang court. Nung na-convene, sinasabi nila, hindi pwede mag-argue yung senators, judges. So parang walang lulugaran talaga. Fortunately, yun na nga, nagkaroon ng compromise. So, ang tingin ko dyan is in the 20th tapos ang debate. Opo. Speaking of 20th Congress, at interesting kasi yung pangalawang parang gusto ng Senado na napagkasunduan na dapat pumayag yung 20th Congress, no, na may pagpatuloy pa ba itong impeachment. So totally wala na tayong aasahan sa new set ng Senado ngayon sa 20th Congress na talaga ito kasi naaprubahan ng nakararaming mga senador, nasa kanila do kini-question naman ng House Prosecution yung mismong yung pangalawa na sinasabi na ipagpaalam pa doon. So sino yung magde-decide nito? Kung constitutionality yung pag-uusapan, nakapag-decide na ang Senado na dapat sumagot dito ang 20th Congress. So doon sila sa Korte Suprema ngayon, magko-question na naman dito. So wala na ba tayong aasahan sa ngayon na 19th Congress? Kasi doon sa pagtatanong din ni Attorney or ni Senador Francis Tolentino kung kamusta na yung kanyang resolusyon, though hindi siya binasura, ang term na ginamit ni Senate President ay naka-archive na, Attorney. So, isa pa ang issue ng balik-balik, nakawit niya yung impeachment trial from the 19th to the 20th Congress. Parang de facto, sinasabi ng 19th Congress, pwede itong tumawid. But with the caveat na kahit ano ang desisyon ng 19th Congress, they cannot bind the 20th Congress. Ibig sabihin, kahit anong desisyon sa 19th Congress, pwedeng i-overturn, i-uphold, baguhin, i-amyendahan, or so on, ng 20th Congress ang kahit anong desisyon na ginawa. So in the end, it's really about the 20th Congress. Na kumbaga, dinala lang nila to the point na maumpisahan so that the Senate acquires jurisdiction over the subject matter and over the person. After that, ang decision is tatawid, di ba? Pwede pa nga yan questionin into the 20th Congress at maaari pa sabihin ng Senate impeachment court in the 20th Congress na wala tayong jurisdiction, we will shut this down because hindi pwedeng tumawid. So, yun yung interesting dito. Nadala natin up to this point, nadala ng Senado up to this point, but in the 20th Congress, meron pa, they can change everything or change nothing. Isa pa sa question din, bakit pa umusad? Like kagaya dun sa pagpapadala ng mga notices ba? Ang term na gamit dun, hindi yung yung pagpapadala ng notices doon kay Vice President or summon. Summon ba ang tawag doon or notices? Kailangan pa ba yun? Though, merong ganito pang existing na hiling ang Senado. Ang gusto ng Senado is humarap si VP Inday at babasahan siya. Similar ito sa isang arraignment. Ipipresenta or ang dadating ang prosecution at ipipresenta nila yung articles of impeachment kaharap si VP Inday. So sabi ni Senator Chis Escudero at ito po ay napagkasunduan din ng Senado na nung finorward yung articles of impeachment sa Committee on Rules, sinyales na yun ng pag-uumpisa ng impeachment proceedings, pagtitindig nila, pag-constitute ng court, at immediately nag-acquire na ng jurisdiction. So hindi na kailangan yung pagbabasa, pagpipresenta, pinapadala nila through the summons kay VP Inday yung kopya ng articles of impeachment nang mapaghandaan niya ang pagsasagot nito. Actually, magsasara ang Kongreso bago matapos yung 10-day period na kailangan ibigay sa kanya ng naaayon sa rules. So again, inabutan ng ending, this is the best that the Senate can do. Na i-acquire nila yung jurisdiction para mayroon ng trial, mayroon ng, in theory, mayroon ng court at tinutuloy na ang trial. Yung pag-summon kay VP Inday is the formality of bringing her before the court para siya po ay sumagot doon sa mga paratang sa kanya.
So para sa akin, these are just interpretations of how the Senate will acquire jurisdiction. Again, kung may problema ang Kongreso dito o mga House of Representatives dito, yung prosecutors nila, ay maaaring dalhin ito sa Korte Suprema to decide it. But dahil magsasara na ang 19th Congress, marahil ay magiging moot na ito. I-bring up na lang uli sa 20th Congress. Dun sa unang hiling ng Senado sa Kamara, yung i-certify na ito ay sumasang-ayon sa 1987 Constitution, sapat na ba? Kasi ang pinaka-latest ngayon, i-adapt na nila at sinertify na nila na yung impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte ay fully complied sa 1987 Constitution. Attorney, sapat na ba ito or needed talaga na magsalita, maglabas na rin ng pahayag ang Korte Suprema ukol dito? Baka kasi parang kagaya sa liquidation by certification lang na, ay, ito yung nagamit. Ito, isi-certify ko lang na dito pumunta yung pera. Ito yung nagamit ng wasto ang pera, attorney. Whatever the Senate does, dahil nasabi ng saligang batas na siya ang may sole jurisdiction to try the impeachment case, bibigyan ng respeto ng Korte Suprema ang pag-run ng Senado ng kanilang korte, so to speak. But and again, tatawid na naman to the 20th Congress and whatever decisions are made here, gulo-gulo na naman yan. This is the first time it happened. Kaya no matter what questions arise here, it will always be subject to the end of the 19th Congress and then whatever the 20th Congress says. Now, sapat ba yung sinasabi ng Senado na nag-acquire na sila ng jurisdiction? The presumption is sapat yan unless i-question nila sa Korte Suprema. On the other hand, yung pag-conduct ng House ng kanilang impeachment kay VP Inday, ito po ay maaaring kilatisin ng Senado to determine kung maaari pang ituloy o kung kailangan pa bang ituloy ang impeachment trial. Kung infirm naman, it is so infirm na it amounts to lack of jurisdiction. Ibig sabihin, dahil mali-mali talaga, sobra yung pagkakamali dun sa impeachment articles, there is no court that can be triggered. So, yun po yun. When it comes to the Senate, malawak. Ang Senate talaga, presume na regular yung sinasabi nila. Ika nga ni Senator Cheese, hukuman yung Senate, prosecutor yung House. Yung House pwedeng questionin ng Senate, pero iba yung pag ang House na ang nag-question doon sa interpretation ng Senate. Dehado sila doon because the presumption lies with the regularity of the Senate proceedings. Opo, attorney, habang wala pang naging tugon dito ang Supreme Court at sinertify nga nila na sumasang-ayon ito sa konstitusyon, kapag nasa impeachment court na ba, so magkakaroon na naman ng niyan. Pwede bang questionin ito ng depensa kung ito ba? Maglalatagan ba? Magkakaroon ba ng pagdinig bago pa yung articles of impeachment pag-uusapan at magkaroon ng paunang desisyon ng impeachment court na ito ay labag doon sa ganito? Pwede ba yun? Or isa-summarize na lang nila after nung pag-question na yun, tatalakayin yung sa articles of impeachment, tapos tsaka doon yung kanilang magiging hukom? Okay. Merong unusual na nangyari dito. Nag-file ng kaso si VP Inday sa Korte Suprema. At kini-question niya yung articles of impeachment, yung validity nito, gawa nga ng may fourth impeachment complaint at hindi maliwanag kung anong ginawa dun sa naunang tatlong reklamo. Either way, more than one impeachment proceeding daw has been conducted in 1 year. So dapat void yung proceedings na ito. Dinulog ito sa Korte Suprema. So medyo awkward because pag tumuloy yan at may pending petition si VP Inday, it's possible na talakayin pa rin ng Senado yung issue na yon for the purposes of continuing trial, tapos maglabas ng desisyon ng Supreme Court na taliwas dito. On the other hand, pwede rin naman sabihin ng Korte Suprema, ay nag-decide ang Senado, imumut muna natin itong kaso na to, maaari namang idulog uli ni VP Inday sa Korte Suprema after the Senate makes its decision. So,
ito yung makikita natin. Medyo exciting yung first part nito. Napaka-unusual kasi nga may pending petition before the Supreme Court pero walang TRO. So without the TRO, magpo-proceed. And then in this instance, the Senate can also take up the issue na inihain sa Korte Suprema. Ang interesting na nga, pag nag-flashing dalawang decision. Opo, bago lang ulit si partner MJ, dito tayo sa 20th Congress na wala pa tayong kasiguraduhan, no? Kung i-a-adapt ba ito nila, tatanggapin ba ulit, magpapalitan ba ng speaker, nandun din eh. Pero puntahan ko lang itong naging pahayag ni Congressman Duke Frasco, no, sa maaring kasalukuyang sitwasyon kasi pwedeng palabas nila na solid pa rin yung suportan nila sa kasalukuyang liderato. Pwede nating himayin ito para at least makita natin kung ano ba ang estado talaga, no? Baka one-sided lang yung naririnig, no? Ang sabi niya kasi dito sa kanyang post last June 9, and I quote, "In recent weeks, I have spoken with my colleagues in Congress, local leaders, especially from the Visayas and Mindanao, and most importantly, with my own constituents. A shared frustration has emerged. There is a deep disappointment that the unity our people once hoped for has been steadily undermined by political and personal interests. And the President has consistently called for unity, stability, and a government that delivers meaningful change. I firmly believe that the House of Representatives should reflect these values not only through the laws we pass but also in the leadership that we uphold." At kung binanggit ng Senado na hindi pa uusad ito hanggat hindi nagbibigay ng approval mula sa 20th Congress, mula dito po sa naging payag ni Duke Frasco, ma'am, mas lalong nakikita nyo po ba na wala pa talagang kasiguraduhan na uusad yung impeachment o susuportahan na nila dahil marami pang maaring mangyari dyan sa 20th Congress, Attorney? O halimbawa, umpisahan na natin sa walang kasiguruhan pa dun sa magiging House leadership sa 20th Congress. I-reflect ng kung sino man yung leadership in the 20th Congress, i-reflect yung values ng leadership na yon doon sa aksyon ng Kongreso, particular na sa pagpapatuloy nitong impeachment trial. Ngayon, dun sa pahayag ni Congressman Duke Frasco, nakikita din po natin na nagdi-deepen yung differences between the executive and the legislative. Ang signals na nanggagaling sa executive, wag ituloy yung trial, samantalang ang current House leadership adamant na ituloy ang impeachment trial. So, unlike before, na wala kang maririnig na objections or walang rebelliousness within the House, kung ano ang direksyon ng House Speaker, lahat ay sumusunod. Ngayon, nakikita natin na nalalagas or meron naging very vocal na pumapanig with a side that is not with the Speaker. So, dun pa lang sa ating House leadership in the next Congress, nakikita natin na hindi na ganun ka-solid ang following ni House Speaker Martin Romualdez. Kahit manalo siya, mayroon at mayroon titindig dyan sa plenaryo na mag-object sa mga gusto nilang mangyari. So, yung impeachment will be one of them. Kung paano maggagalaw ang mga kongresista to prepare for 2028, maaari din itong tutulan o i-call out ng ibang faction doon sa House. So ang nakikita natin with the rise of these factions at yung paglabas ni Duke Frasco, naging malinaw na wala nang solidity, wala na yung solid na following ni Martin Romualdez in the House. Mayroon na siyang mga filibustero sa 20th Congress. So this will make for more debates at hindi na sigurado yung continuity na hinahanap ni Speaker Martin. Opo. Actually, ma'am, hindi lang si Congressman Frasco eh. Nauna si Toby Tiangco eh. Mas matindi yung kanyang mga binitawang mga pahayag.
regarding doon sa impeachment. Ginamit yung budget, ma'am. Correct. Oo. Kamag-anak pa yon, ha? Kamag-anak ni Speaker Martin, kamag-anak ni Presidente. So, and mukhang maliwanag dun sa pagpapahayag ni Congressman Tiangco na solidly doon siya sa panig ni Presidente, ine-echo niya yung mga sentimiento ng Presidente, lalong-lalo na pagdating dito sa impeachment. So given na may lumulusot na ng mga kontra na boses sa Kongreso, lumalaki nga yung possibility na baka mamatay yung impeachment trial dahil pag pinahayag ng House na hindi na sila interesado sa pagpapatuloy ng trial na ito, madidismiss na yung kaso at magfo-fold up na yung impeachment court. Tingin mo ma'am, pagtatakbong speaker, no, si Congressman Pulong, may laban ba? Well, from what I hear, yung hindi totoo yung 200 plus ni Congressman Martin Romualdez kasi 'di ba nawala lang si Congressman Frasco, ang laki na ng ingay eh. Parang feeling ko bilang yung mga tagasunod ni Speaker Martin na malaking difference pag kahit isa lang ang nawala sa kanila. So, whether it is Kong Pulong or a third party, maganda yung merong nagcha-challenge. Hindi tayo sure kasi hindi tahimik pa si Kong Pulong so far. Pero tama kasi yun eh. Kung tatakbo ka at lalabanan mo ang isang incumbent, maganda yung tahimik ka until you have all your numbers in. Ang maganda dito is walang talo si Kong Pulong dito. Meaning, even if he doesn't become speaker, he will lead a significant faction. Kung totoo yung mga naririnig namin, significant yung mga mafo-form niya na block at di gano'n nakadali ang magiging leadership ni Martin Romualdez. Ma'am, para po gawing simple ang usapin sa impeachment, sinabi po ni Justice Escuna na brilliant daw no, yung move na ibalik, return to sender, na back to you ang House of Representatives sa kanila pong articles of impeachment. Do you think, ma'am, nautaka ng mga senador, ang mga kongresista? Actually, hindi eh. Kasi halata naman nung nagdi-discuss sila, parang doon lang nila naisip itong compromise. But if it had been previously planned, grabe, brilliant talaga. At saka ibig sabihin nun, bilang na nila kung sino yung mga kakampi nila at sure na sure sila. Ako, tingin ko, sure na sila sa numbers kasi nakaumang si Senator Bato was there and he was well prepared. Mayroong follow-up speech si Senator Bongo, nakabantay yung mga talumpati ni na Senator Robin Padilla and of course ni Senadora Amy. Tingin ko, they knew that they would be able to pass something. Yung kung ano yung maipapasa nila, hindi pa sila sure. Kasi they were going for dismissal. Pero parang mabigat masyado yung outright dismissal ng ganito kaaga in the 19th Congress. Pagdating ng 20th Congress, it will be easier. Kasi pwedeng mas may oras at hindi sila naghahabol ng pagsasara. So either way, brilliant talaga yung move. Whether Diyos ang o tao, nakikita natin that it's working. Opo ma'am, lalo pat sinasabi no, pag Senado, meron kang dyan, 24 na Republika ng Pilipinas. Kanya-kanya po yan ang pag-iisip, kanya-kanya ng stand sa issue. Masasabi din po ba natin, ma'am, na hindi nagpadala sa pressure ng House of Representatives itong mga senador? Talagang pinangatawanan na sila 24 na Independent Republic of the Philippines. Totoo yan. Maliwanag yan. Ilang linggo na umuugong yung pressure daw na ini-impose dito sa mga current na senators dito in the 19th Congress. Ang dami daw nakikiusap, tumatawag, ang daming pangako na nagliparan yung mga pangako na yan. Daig pa ang eleksyon. Kasi this is another form of consensus taking. So dito nagulat ako dun sa dami actually. Akala ko magiging yung simple majority 50% plus 1 or marami na. Pero in this case 18-5 mukhang talaga. Hindi either
hindi sila nagpadala sa pressure, or it's easier kasi to hand it off to the 20th. Yung hindi sa kanila mamatay, yung hindi sila yung maging responsable dun sa dismissal, kasi dalawa, nakikita natin, di ba, kumbaga may peanut gallery, may mga nanonood ang taong bayan. No matter what decision they make, merong magagalit. Ang tanong lang kung ilan ang magagalit. So, while marami ang tutol dun sa impeachment, marami rin ang curious kung ano ang mga lalabas dito. So, ang tingin ko, many of the senators didn't want to be responsible sa pag-uudlot ng mga proceedings. So, mas madali na ihagis yan sa 20th Congress. So, bumili sila ng oras by requiring the House na mag-certify at mag-manifest and all that. Pagbabalik dun sa House, nakabili sila ng oras para masabi talaga na sa 20th Congress na yan. Smart move pa rin. Opo, ma'am, halimbawa, hindi uubra yung crossover. Tapos, syempre, 20th Congress, back to zero. So, kung ipipilit nila, ma'am, malamang pang-5 na impeachment complaint. At talagang klarong-klaro na yan ay paglabag sa rule na isang impeachment lang dapat sa kaparehong opisyal sa isang taon. 2026, may momentum pa ba, ma'am? Meron pa bang, nasa timing pa ba? Kung talagang ipipilit nila na tanggalin sa pwesto ang VP via impeachment proceedings? Lalo na 2027, ma'am. Election season na yon. Correct. Deadly yun. Sa 2027, masyadong significant pa ang following ni VP Inday. Pag sinagad nilang masyadong malapit sa eleksyon, baka kiss of death yan. Marami sa kanila ang tatakbo. Bukod pa dyan, it's not just really even about momentum. Masyadong unpopular yung move for impeachment. Kasi nga, with the Vice President, hindi siya immune from suit. Kung may accountability issues, maaaring idulog sa hukuman. Kumbaga, nagmumukhang masyadong expensive na venture ang impeachment. Bukod pa dyan, di ba, not only is it unpopular and tama, it will lose momentum, yung mga tao na may mga ambisyon for 2028 na higher positions, even as Vice President, President, or even Senator, mabibisi na sila because they have 3 years. Kailangan nilang gamitin itong 3 taon na ito. Iilan lang talaga ang masisinagan, kumbaga, ng atensyon in an impeachment case. And the wrong move, the wrong statement will haunt them until 2028. So kung ako yung mga senador, dismiss kaagad or dispatch of this case immediately, kasi yung repercussion sa kanila, one wrong move, at baka malusaw lahat ng ambition for 2028. Mahirap i-recover. In 3 years yung posibleng debacle na mangyari if they either vote against the popular opinion or even say something na taliwas sa popular na opinion. So, and furthermore, hindi na ganun kadali. Hindi na solid yung House. Marami na po na hindi na maninindigan na kasi ang lahat nakatingin sa 2028. Lahat ng sa tingin nila ay ang forerunner ay si VP Inday, hindi nila i-risk na bumoto against her. Kasi pag naging presidente yan, 6 na taon sila mag-suffer. So masyadong 6 na taon sila outside the kulambo. So masyadong high stakes dito sa second half ng isang administration. Masyadong marami nang iisipin yung mga yan. During the first half, iisipin pa nila, ay makakahabol pa ako. But not in the second half. 3 years na lang national elections ulit. Bago ulit si Partner Admar, dagdagan ko lang po yung sinabi niyo na crucial yung second term. Kapag lampasan ito ng VP Sara ngayon pong taon or maybe next year or the earliest second half of this year 2025, anong makikita mo, ma'am, sa political capital ng Marcos Jr. administration, especially ng presidente? Ngayon pa lang, hinalo sila. So nakikita natin, di ba, he knows bagsak ang ratings niyan. Naghahanap sila, nagkakraming sila, trying to put together projects na, that will excite the imagination of the public. Unfortunately, yung mga tao niya are not well equipped to find something like that. Pinakamalaking,
na I'm hesitant to say this part, no, pero, kasi medyo self-serving. Pero yung issue of the rapidly changing na musical chairs, yung Office of the Press Secretary, na may musical chairs yung press secretary ni Presidente Marcos, indicates that something is seriously wrong. Your press secretary is your first line of defense. Ito ang magdidepensa unang-una sa presidente. Ito ang nagdidepensa sa administrasyon na nakaupo at naglilay ng groundwork for the campaign. At the president is a political animal. Mayroon at mayroong manok yan. In order for him to survive, para hindi siya makasuhan, hindi ulanin ng kaso, siya at saka yung kanyang pamilya, they have to ensure na meron silang parang rear guard action. Meaning, yung mga magiging officials in the next administration will protect him. So, unfortunately, dahil hindi maganda ang pagpo-project ng image ng administrasyon, hindi sila makapag-come up with any accomplishments na kapani-paniwala at everything is going south. Inflation has not been dealt with, food has not been dealt with, electricity is still expensive, transportation has hit a standstill. So, ang laki ng kailangan habulin ng Marcos administration. It's rocky sailing for him for the next 3 years. Ay, hindi ko alam kung yani niya climb out of this hole. Opo, Prof, balikan ko lang po yung issue doon sa 20th Congress. Ano pa yung mga factors doon na maaring nagkakaroon na ba ng mga pagbabago o magkakaroon pa ng mga pagbabago? Kasi isa pala sa mga sinibak o di kaya hindi, kung baga, tinanggap ang resignation ay yung presidential assistant for Visayas, no, na napag-alaman na asawa ng kapatid ng asawa ni Speaker. Yung kabilang yun sa sinibak. Kumbaga, yung kapatid ni asawa ng Speaker, si pangalan nito. Oo, tama. Ni Yeda, asawa niya, yung in-appoint, pero kasama yun sa mga tinanggap ang resignation. May nakikita ka ba doon na maaring senyales, attorney? As we see, lumalalim po yung differences dun sa palakad ng executive versus the legislature. Ang the reason napaka-powerful ng Marcos administration in the first 3 years, I'm not saying they were effective but they certainly were powerful, is dahil dun sa union nga na nakikita natin that there was a Martin Romualdez backing up President Bongbong Marcos. Without that, to be fair, no, si Presidente Marcos kokonti yung hiningi na legislation. Pero without yung nasasandala ni Speaker Martin na power from Malacanang, it will be difficult for him to project that. On the other hand, si Presidente Marcos, he's already limping sa totoo lang. So yung feeling ko is that yung pagdistansya niya kay Speaker Martin Romualdez, if he follows this up with creating more connections, more on a wider reach with various parties and various groups na hindi niya current comfort zone, baka makatulong ito. Yung divorce nila, parang nakikita ko dito may impending divorce his divorce from Martin Romualdez might help if magsisipag siya in creating new allies and creating a whole new network away from Martin Romualdez. Or yung isa niyang option is to back a different speaker. Kasi nga, with this, mukhang malalim na yung division nila, mukhang solian na ng kandila. Magpinsan pa naman yan. Yung mga ganyan na differences they will run deep. Kasi normally pagka mag-anak, hindi yan lalabas at all. Hindi mo makikita yung mga ganyang divisions, hindi mo makikita yan. Bukod pa dyan, it looks like also na disappointed ang presidente at the poor showing doon sa Visayas. Kasi during the elections, solid na yung Mindanao for Inday. Ang hirap ng pasukin yan. Ang NCR, surprisingly, went against type and went towards Inday. Nahati yung Luzon at yung solid north, hindi na siya solid north.
So naging crucial yung Visayas. Naging disappointing yung turnout doon sa Visayas in favor of Alianza, and then and Pambaricuatro defeated Gwen Garcia. Ibig sabihin na wala yung foothold din doon sa Cebu. Yung local politics is reflecting the fragmentation of the Marcos administration, including that of his alliances with his own family. Attorney, bago ka lang namin talaga pakawalan, lubos-lubusin ko nito bilang biyasa sa komunikasyon na bisto ni OpenAI, ni ChatGPT, na ang isang PR firm abay kinuha yung kanilang serbisyo sa ChatGPT at doon naglikha ng mga komento, mga more or less nasa 10 mga salita, anti-Duterte, pro-Marcos na mga komento. At ito yung mga pinopost, nakikita natin sa Facebook at sa TikTok. Anong masasabi niyo po, attorney? Kasi alam ko, napag-usapan din ito sa TRICOM, di ba? Bumabanat nga sila, pero dito sa mga parang Duterte-aligned na mga individuals. Pero eto, parang tahimik. Tahimik sila ngayon, attorney, ukol dito sa issue na ito. Bakit? Di ba, partner, libre lang yung ChatGPT. Kailangan mo magbayad sa PR firm. At saka sino yung nagbayad, attorney? Interesting. Kasi nga, ini-ignore. Ini-ignore ng mga opisyalis who were deeply, supposedly, against fake news. So, ang isa pa yon, hindi rin natalakay dun sa mga discussions, hindi masyado, no? Sa mga discussions ng Kongreso sa kanilang mga hearings on fake news. Yung seminal work called The Architects of Network Disinformation. Ito po yung nag-raise ng alarma tungkol doon sa pag-project ng iba't ibang mga interests in social media. Kumbaga, ito yung nag-create ng mga troll farms. It's the PR firms. In-identify yung mga PR firms as the primary movers of network disinformation in any country, pero malakas lalo na dito sa Pilipinas. So yung invention of troll farms can be attributed to them. Yung mga nag-iimbento, halimbawa, gagawa ng Facebook page or social media account para sa isang artista, let's say, tapos nagkakaroon ng milyon-milyon na following na that was being done through, kumbaga, deceptive means. Ang unang nakahuli niyan was Facebook. Nung na-realize nila na nag-game yung algorithm nila, magtatayo lang ng ilang mga pages or accounts, tapos mag-share between those pages and accounts. Kick off yung algorithm so that kumakalat yung popularity ng mga sites na yon, and they gather followers in the millions. So, nung na-discover yan ng Facebook, minomonitor nila yon at binaban nila yung mga tao who try to game the algorithm. Gayon pa man, ang ginagawa para bilang another way to work around that was to create ito ng mga troll farms. Pero troll farms are expensive kasi tao yon at madalas nag-fail dahil yung interactions are nahuhuli kasi may script. So, yung paggamit ng AI to create virtual troll farms was para sa akin, wow, medyo genius, no? Pero it's still networked disinformation. So, very recently, narinig ko na, kaya nga believable yan, na part of the revised strategy of many of the administrative-related personalities ay bawal na yung trolls nila. Yung kumbaga, hindi na pwedeng negative attacks. Medyo late na lumabas yung strategiya nila na ganon. Kaya maliwanag na madali gawin yan through AI, artificial intelligence. No matter what, meron talagang mag-a-attempt mag-game ng system. But nothing really beats. For some reason, people can detect it pa. Hindi pa ganun ka-perfect ang AI. Hindi rin ganun ka-perfect ang mga troll farms. As of now, people can still detect this information. Even instinctively, they can also detect whether a human being is behind the account or not. There will come a time that we will not. So, dapat naghahanda na ang gobyerno ngayon. Instead, they are ignoring the problem.
So, yan, like I said, yung revolving door in the Office of the Press Secretary or the PCO, which should be at the forefront of the war against disinformation, is instructive just how seriously this administration is taking fake news. Opo, ma'am, huli na lang sa issue po ng impeachment. Ano po ang kailangang bantayan, tutukan po ng taong bayan sa kabuuan po ng mga prosesong ito na nai-ignite na naman ang interes ng mga ordinaryong Pilipino sa mga talakayan po na may kaugnayan po sa batas at baka maraming mag-abugas siya nito, ma'am, sa mga issue ngayon sa bayan. Sigurado na yun. In any of the impeachment proceedings na nakita natin in our lifetime, parating, box office hit ang impeachment. Tinututukan talaga ng mga tao. Yung iba, they create their schedules around the impeachment proceedings para mapapanood ng live. Ang kailangan natin bantayan ay hindi na maulit yung kay Justice Corona, na ang daming nabudol. Kumbaga, at the time, hindi pa masyadong malakas ang social media, pero yung pagbubuga using traditional media, using mainstream media, ng disinformation that was not checked, hindi walang tumutol, walang natanggap ng natanggap, led to the removal of Chief Justice Corona, which is now accepted as a great injustice. Gusto ko lang paalala na si Justice Corona was one of the most loved Chief Justices of the Supreme Court, like ever. Nung siya po ay humaharap ng impeachment, ang mga hukuman, ang mga stenographers, mga court sheriffs, yung mga employees in the judiciary ay lahat wanted to come out to support him. So, malaking budol yon. So, one thing we have to watch out for, disinformation. Halimbawa, yun ngang ni-raise ni Senadora Amy Marcos na ang panawag is accountability daw. Kinasuhan niyo na nga ng ilang beses si VP Sara. Anong walang accountability dyan? Plus, you can have recourse to the regular courts. You don't need to go through impeachment. Impeachment is the last resort. So again, babantayan natin yung mga nag-game ng information na yan. And if the fake news doesn't come from some troll farm all the time, sometimes they come from mainstream media. Sometimes they come from even the most sophisticated of political commentators, and news readers, right? Or even political personalities. We just need to be vigilant at to listen to as many opinions as possible.